Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atit Arcis Dobria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo, ug modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta, anniversary, og pwede pod sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang produkto garantisado, lamian og suwak sa budget. Ang Four Seasons Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, winter melon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa man ang inyong gipaabot mga ka-angel og tawag na sa ilang numero 0965 9686 837 Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Atit Dobria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Atit Dobria sa programang Angel Express. Halina mga ka-angel! May gabi mga kaigsunan, mga ka-angel, o welcome sa atong kapagpanaguban sa Angel Eye Mata ng Bayan sa Angel Broadcasting Online Streaming Services mga ka-angel. So karong adlaw karon nga Martes mga kaigsunan, mga ka-angel.
Pebrero 8 na 2022. Og sa ngalan sa ako mga kauban dire sa studio, ang ato ang station manager Ryan Siricol Molo sa ato mga kauban sab nga nasa gawas nga bahin sa Sibihan mga kaigsunan. Nga kanunay gyapon sila nag-monitor matag karon gunya alang sa pagkuha silahang mga balita mga kaigsunan. So anto Dallas 8:30 tak na sa kagabion mga ka-angel pagisgot og mga butang lungsognon og mga butang sab nga angayon maseran sa katawan dire sa syudad, dili lang dire sa syudad. Kundi mga lugar mga ka-angel labi na sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nya kani atong broadcast kay maabot biniga tibok kalibutan mga ka-angel. Na siyempre ato dayon kumusta ang atuang mga kaigsunan diya sa gawas sa nasod ang ato mga news correspondent si Ma'am De Los Reyes, May De Los Reyes nag-message siya kumusta daw. Kumusta mo diya ma'am sa Michigan? Ang ato mga correspondent mga ka-angel kay gimingaw na ta sila ha. Nag-message ta kanina og kumusta na sila. Si correspondent na to sa kining Jordan, si Sir Rick Walibria. Medyo ato na sa diferensya sila nga panglawas mga kaigsunan matod pa niya. Salamat sab kayo kuno nga nangumusta ta sila ha. So karong adlaw karong mga oras mga ka-angel. Doon na tayo hinabion. Usa ka aspirant sa first district mga ka-angel mga kaigsunan. Usa kini ka aspirant isip usa ka kining city councilor independent mga ka-angel. Ato gini siya nga gituyuan og gahangyo ang atong maistorya. Pinagi sa audio ha. Audio lang pero makita niya ang picture mga kaigsunan. Wailain kundi si Bert Amplayo mga ka-angel. Usa ka batikan sa mga broadcaster, usa ka indila sa mga magsisibya mga kaigsunan dinhi sa siyudad sa Gandioro, sa usa ka AM station. Yan ay kag taog hinabi ani mga kaigsunan kay nindot kayo siya og feedback mga ka-angel. Sa ato ang mga kaigsunan although siya usa ka independent pero nindot kay feedback sa iyahang mga iyahang pagpakita mga kaigsunan. Sa iyahang mga plataporma di gobyerno. Pagkat magsugod kay Marso 25 pa man sila magsugod ang mga lokal. Pero ato na obserbahan nga kining maong broadcaster mga kaigsunan, although siya lagi gay nato nga independent candidate, daga sa kayo na dismaya nganong nga kining nga nag-independent man siya nga doon ako na ikapas. Matod sa ato daghang katag na istorya mga ka-angel. Pero nga bisag di mi kailaan dili gud mi kailaan nga tawo mga kaigsunan. Wagan mi makita ani ni Bert Amplayo. Kita ko raman ni siya sa iyahang mga vlog kay vlogger man po ni siya niya. Kadunggan ko raman ni sa ka radio station mga ka-angel, Radio Ultra. Muna nga naikag po ko og hinabi kanya mga kaigsunan nga pwede tabakang istorya Sir Bert. Pasalamat ta kay kining wa po siya mo balibad mga kaigsunan. So karong taud-taud mga ka-angel, sulayan na to kutay na tong linya ngadto kay Bert Amplayo. Usa ka independent ni siya mga kaigsunan nga Vatican lagi nga broadcaster niya. Dunay kapas nga kini nga mangulo sa o mabutang diya sa kining sangguniang panglunsod o diya sa City Council mga kaigsunan. Kaning akong observation dili ning ako o di sa ato mga kaigsunan siya distrito mga kaigsunan bisa maganig dili sa ihang distrito. Daghang kami bilib aning tao mga kaigsunan. Now mo lagi na sa ako nang gikaingon ko kanina nga na-encourage ta og tawag nini kay atong hangyoon no kusang pangutano og unsa bagyo iyahang nga mga nindot isab nga mga programa. Kay nindot kay sa feedback mga ka-angel kay gawas nga bata siya nya dunay kapas matud pa sa mga naa na sinabi nato sa mga mga nagkadayan lugar diya sa first district bisan gani sa second district mga kaigsunan daghan kayo sa believe ni Bert Amplayo kay abi ninyo ang kasing-kasing sa usa ka media mga kaigsunan ang usa ka media man mga ka-angel wala siya kaning di na siya gusto nga dunay mapihig. Dunay di niya gusto nga kaning dunay limbong, dunay kining pangpandagdaog. O niya
kanunay ang media magpapanalipod diha sa mga kini nga mga dapat panalipdan mga ka-angel. So muna kasing-kasing sa usa ka tao nga naas media mga ka-angel. So likas sa usa ka media ang mutabang mosilip sa mga dili maayo nga naa makita mga ka-angel. Na muna nga ini si Mr. Ampalayo mga kaigsonan pabibsukan magkita anay pero mayon lang galing kaya atong istorbohon ni karon. Istorbohon nato ni ato nga pangutanon og unsa bagyo iyang nasilip sa syudad ngano nga gusto mi siya magpapili pero independente lagi mga kaigsonan. Sayang sa kayo lagi. Ato di lang anong siya political umbrella mga kaigsonan. So ato nang sulayan og kining kontak si Sir Bert mga kaigsonan kay ingon man ko nga mga 7:45 mga ka-angel. Sulayan nato og kontak ang iyahang linya mga kaigsonan. Kay kuan naman kita kaning na ingon ko sa iyaha direta sa kuan sir. Sa kining messenger. Messenger ta niya at least magkita-kita butak bisan og di kita kaila mga kaigsonan. Makita po nato siya. Unya ato siyang mapangutana mga ka-angel kung unsa bagay iyang nga mga nindot sabi nga mga programa dire sa iyang paningkamot mga kaigsonan. Ano yan? Nana siguro? Sir, Sir Bert, nana ba ka diya, sir? Mayang gabi Mayang gabi. Dito ka makita. Ros din niya, sir. Move on na lang akong ngalan. Ros din niya. Okay. Ros din niya. Alright, mayang gabi. Gabi. Salamat kayo, Sir Bert, nga imong gihatagan po og gamay nga panahon nga akong hangyo nga makausap ta ka. Karon nga gabi una. Mura magdita ka makita dire sa akong kamera? Abi na og audio lang mo to nga. Dili. Pero at least makita ta ka. Okay, sige. Sige. So dili. Okay. Makuha na nako. Sige. Ako si pastor Sige kayo nakita naman nimo. Nakita kung naka-monitor ka karon sa among page, naman imong dagway mura kag si Rudy Fernandez. Okay. Ano na mga kaigsunan si Mr. Bert Ampalayo usa sa aspirant isip usa ka independent Sir Bert. Isa sa ka independent mga kaigsunan. Yeah. Sige. Sir, before ta sa ato ang pangutana, bati ka muna sa atong mga kaigsunan dire sa syudad labi na sa imong distrito, sir. Mayong adlaw sa tanan kay sigurado ko nga napay nananaw dito sa gawas sa nasod. So kung gabi sa to, adlaw man sila, so may adlaw sa tanan. Good day. Sige. So ako malipayon nga na imbitaran sa inyong programa nga online, no? Kining Angel Broadcasting Online. So aron lugar nga makapalugwa pud sa ato mga panglantaw kalabot sa nagkadaiya nga concern sa katilingban. So salamat kayo Sir Robert. Una, nganong gitawagan tagig ka sir sa ako nang gikaingon ka ganina kay nindot kay imuhang feedback diha sa imong distrito. Kay unang-una di may kita kaila, nakita na dunggan tara mga sa usa ka radio station. Di may kita kaila pero salamat kay kayo nga imo kong hatagan og panahon kay naikag pud ko Sir Bert nga nindot ang imuhang mga feedback lugar sa ato mga kaigsunan dira sa 1st District. Mao na nga gihangyo ta ka nga matagaan ko nimo og panahon Sir Bert. Kaya maistorya ta ka kung unsa gay ang imuhang kani mga plano dire sa syudad kung ikaw galing buligan sa atong katasan nga mamahimong leader or sa ka leader dire sa syudad. Although daghang kayo nagmahay nga nganong wala kay political umbrella, wala kay mayor, nag-independent ka nga nakita nila nga usa man gyud ka pwedeng magamit sa diya sa City Council, gawas nga doon na kay kahibalo, dindot sab kayo kuno ang imuhang plano sa ato ang syudad. So munay usasab sa ato nga mga pangutana Sir Bert. Unya, una sa ako pangutana, nganong independent man ka sir nga doon na magig kay matud pa nila kapas sa diha sa kini paghatag og leader der sa ato ang syudad Sir Bert. Una pangutana. Nganong independent?
Yes, Actually, wala man gyud nung takoy plano nga modagan pagka miyembro sa konseho. Mm. Mauna nga murag last minute na nga decision actually, no? Mhm. Kay lagi kabalo man ta nga dili ta inila, wala tay labaw sa tanan kwarta Mm. o di man pud ta lugar sikat. Ang atong apelyido dili man ilado sa katilingban. Mm. So wala gyud mo pansin o mulingi nga mga partido nga existing sa ato Mm. Kay dili man sad ko politiko in the first place. Oo. So as expected, wala tayo nakitaan nga or nadawat nga imbitasyon kay wala man po nag-expect nga mo kandidato ta in the first place. Mm. Sagad, if not all sa tanan ng mga partido, wala na kailan ako. Mm. So nidagan lang yung ko tungod kay nakoy concern kabahin sa atong syudad nga murag nabaliwala Kana. sa dugay na nga panahon. So, munay dindot sab kayo nga akong ipangutana nimo sir kay dili bagid sayon kung mo kandidato ka karon nga wa kay pinansyal. Oh. Ikaduha di ba ko? Ikaduha dili pa ko mo murag mo against ko sa imuhang giingon nga dili ka nila. Actually, ilado naman gyud ka kay ang usa ka media. Di ibigin mingon nga kaning walay nakaila. Daghan nakaila nimo Sir Bert. So ako nga unang pangutana sir, unsay imong nakita diri sa syudad nga gusto nimo paghimuon nga wala mahimo sa mga nanlabay nga mga city official? Ang usa sa mga primary reason nga nakapaaghat sa ako nga musulay is kining problema nato sa baha. Okay? Kaya ako nanimuyo man ko sa Apobel diin kini typically kung mag-ulan, dili necessary nga bagyo mag-ulan. Sa dihang mag-ulan nga medyo kusog-kusog unya taud-taud. Ang among area sa Apobel ilabi na sa entrance ang baha na mo abot sa kuandapit sa hawak or above sa hawak. Unya sa among panimalay moabot siya usay sa tuhod. No? Unya mahitabo na usually sa isa ka tuig mga 3 to 5 times. Tapos karon late of late marag ni sobra na sa 5 ka beses nga kami na gakabahan. Unya nanimuyo ko diri sa Apobel for like duha na kadekada, unya wa koy nakita nga kausaban o pagpakabana nga gipakita sa atong lokal nga kagamanan nga i-address kana nga concern. So akong sige ko gulat sa sulod sa 20 ka tuig kapin, sige ko gulat sa kinsa ang opisyal nga mo address ana nga problema. Pero wala man. Tingko nga gitanaw nako ang mga miyembro sa konseyo. Nakita nako usually mga abogado, doktor, mga negosyante, ug anak sa mga politiko. Wala kay ko nakitaan nga mga inhinyero, arkitekto, o kanang mga technical nga mga people ba. Ano nga para sa so nimo? Mao na nga sumao nin ko nga naman ko'y exposure ug training sa urban planning. Kaya akong kurso architecture man. So silbi parte sa amo nga exposure ug ang training is about paghimog plano sa mga syudad. Dili lang mi limitado sa paghimog plano sa building o balay, kundi apil miso ang kinatibuk-ang syudad planohon. Apil na siya sa among function. So, ningko nga why not gamiton nato atong technical know-how para ilhon ang problema o pangitaan og solusyon kini. Kay lagi nakita nato nga kulang sa mga technocrats ang atong konseyo, puro mga politiko kasagara. Walay mga engineer. So wala, murag naman siguro pero murag I don't know kung unsang klaseng engineer, no? Kaya ako nadunggan na ako engineer pero daghan man ang engineering field na may mechanical, electrical, dili man bud pasabot nga kung ang usa ka tao engineer, automatiko kabalo siya sa mga infrastructure lugar nga aspeto. So kabalo siya pero nasa ginagmay lang. So mo na nga nagunaw na ko nga kung walay mahimong representante diha, kung sabaga kini among problema kung dili masinati sa usa ka konsehal diha sa konseho lugar, dili gud sila makabati og sense of urgency nga pangitaan kini solusyon nga problema. Kuno na gud kung ang atong problema nga mga pobre, atong problema nga mga ordinaryo nga mga tao, maglaom ta nga solusyonan kini sa mga representante nga wala na kasinati sa itong problema na nasa alta di syudad
no? Kana tinod na. Kana siya pakyas gyud na. Mm. Dili ta makalaom sa mga tao nga sulbaron nila ang problema nga dili nila problema. Mm. So, kinsa may pinaka the best na tao nga nasa posisyon nga mangitag solusyon sa problema kun dili ang tao mismo nga apektado. Oh. Siyempre, Mm-mm. katong nakatilaw og unsa gyoy kalisod Yes. unsay mga sitwasyon nga wa mahatagi og pagtagad Sir Bert. Mm. Oh. So mo na nga gina-offer na ko akong kaugalingon. Mm. So, munay imong unang nga target, sir. Kung ugaling ikaw hatagan og pagbulig sa atong katasan nga munay problema unya nga imuhang i-priority sa imuhon yang Yes, kay ang urban planning is not only about flood control, it's also about kining sanitation, kanang traffic problem nga pangitaan ka ng solusyon. kana sasada sa problema roads, bridges, traffic ko. even kanang parking spaces nga daghan kay kulang sa Cagayan de Oro nga wala kayo na tagaan og pagtagad kay lagi kulang tag technocrats meaning kato mga tao nga opisyal nga maghimog polisiya nga dunay kaalam aning mga butanga. Kay policy making body man ang konseho. Oo. Unya kung ang mga tao nga nakabutang diha daghan sila purely political lang. So walay technical know-how sa mga butang complex kanang complexities no. Mga problema sa syudad. Dili gyud nila masolusyonan. Mapasagdan. Oo. Dili priority. Mm. Kung sa baga, dili na to ma-expect ang usa ka attorney nga mututok sa problema nga medikal. Oo. Kay doktor ang expert pa na. Doktor ang So, kung legal pod nga problema, dili pod ta makalaom nga mahimo nga mututok ang doktora na. Kay lahi man yung profession. Oo. So karon kini nga kay di ba na naman tay mga konsyal nagtutok sa health, na nagtutok sa peace and order, nagtutok sa unsa pa na nga mga gusto ba. Oo. Pero wala kay ko nakita nga nagtutok sa problema nato sa flood control, sa traffic, no? O kining even sa sakto nga planning sa atong syudad. Kay even ang sama ka nato nga syudad nga highly urbanized, problema magani nato ang parking space. No nga murag maglisod ka, magpalit kag sakyanan, maglisod ka og magitag parking space sa Divisoria nga dili ka matikitan. Kana. Kay nga diba? gahari da kadang mga siyempre mga RTA. Unya di ka basta-basta maka parking dia. Tinod na. Unya ang problema pod sa mga pedestrians kana ang ilang mga sidewalks nato nga dili plaster. O mga pedestrian lane nga gipangbutang sa mga dapit nga dili angayan. Wala kag Divisoria. Dapat manggod kung ang magbutang kay pedestrian lane unobstructed na siya. So kung mo cross ka sa street na gi-designate na nga pedestrian, dili na siya nga pagabot mo sa tumoy na ay obstacle. Dapat open na siya. Nakasinati ka diya sa Divisoria, Sir Bert. Unsafe na siya. Nagtabok nimo, pagtabok nimo, na siya ay footbridge nga dili dire-diretso ang imong pagtabok. O dapat dili unta kinara. Di ba? Oo. So, kung nag-care ta sa mga sakyanan, dapat mas all the more mag-care ta sa mga dalan o kanang gina-allocate nga ginatawag na sidewalk para sa mga tao kay mas daghan ang tao nga gabaklay kaysa mga nagsakay. Diba? Kunya napatay mga sidewalks nga wala man gani nakaabot sa minimum nga gi-required nga kanang width niya. Example sir, Tagaanta kay example. Diya pananglitan sa Radyo Ultra, padulong sa Brigada. Unya padulong dito sa crossing dito sa kanang padulong sa Makanhan, Pasaka. Kanang kuan diya, kanang sidewalk diya, wala ra man gani na nag-abot og 1 foot ha. When in fact dapat unta minimum man is at least man lang 1.5 meters. So very dangerous kayo kay ngano. Ako kada adlaw mo ko gaagi diya. Mapugos ko instead nga sa sidewalk nga 1 foot lang or less, no? Dito gyud ko mo baklay kilid sa dalan mismo nga makipagpantaytero ko sa kanang mga dagko nga truck o mga sakyanan nga nakatalikod ko nga pwede ko bundolon at any time. Na kuan unta kani nga dili unta dapat inana kay dili ta safety. Dili dapat. Mao gyud. So wala gyud lugar nato na impose ang unsay angayan og safe para sa mga residente. No? Sa mga pedestrians. Sige, nindot kay imuhang mga explanation sir. Kining total na hisgutan naman nimo ang flood control o paghimo og mga
construction. Kining nakita nimo ning nigabot sa ting-ulan na Sir Bert, kining Kitkay. Unsay sa imong lantaw unsay dako kayo nga problema da ngano nga di magid mawala ang tubig diha. Manluto magid mga sakyanan da Sir Bert inigabot sa bagyo ting-ulan. Ato nga Odette, grabe magid nga baha sa isab diha. Daghan na siya factors, no? Kung sa baga kabantay ka ng technician sa TV, ang technician sa TV before siya muayo sa nadaot nga TV, kinahanglan siya og kanang kung sa baga para diagnostics ba o diagram, di ba? Nga yan subayon. So tanawon niya ang katong plano iya subayon. O niya tanawon niya kung asa ang diferensya pangitaon. Sa pagkakaron wala ko'y nakitaan nga diagram kay wala mo ko sa pwesto. Isip ko sa kaordinaryo nga citizen wala ko'y kapas nga makakuha og kanang kopya sa plano. So no? sa daling sa maong drain system in short mura ko di ko makahatag og exact appropriate nga assessment sa sitwasyon. No, gusto nako nga kung example kung nana ko sa konseyo, pwede man nato natan-awon ang kinatibuk-an nga plano ug mga record ug unsa pa na diya mga na available nga information nga tong gikinahanglan aron i-address ang problema. Ikaw na mismo. So sa mga butang nga technical dili nako outrightly ingon nga mao na diferensya. Okay, mura bahulog nga magtagna-tagna ko. Wa man ko gikukan nga plano. Wala ka pa sa pwesto. Wala pa sa pwesto. Tapos karon gawas naay pailain nga mga factors nga mong gabaran na diya og gabaha. Sa aspeto sa mga tao, meaning pagkulang sa disiplina sa mga tao. Nga naman, kung sa may inungdan nga gakabara ka na ito mga mga agyanan sa tubig sa kanal, no? Mga basura. So kinsa may paglabay basura? Mga tao. O kinsa may angay maglimpyo ana? Ang lokal nga kagamanan ug ang katawhan. Unya ang paglimpyo regular ba? Ang tubag dili. Kay kung regular pa dato sila makitan. Lagi kay gani pagkolekta sa mga basura gani na late out pa gani ang pagpangolekta sa basura. Usa po na. Ngano nga late man dapat na liability o na itulubagon ang nangontrata nga mo kining kolekta sa basura. Anong dili na nila gaka-fulfill ilang obligation. No? So ato nang panubagon kung sa gayon nga nata diya sa konseyo niya na mga wala nila na fulfill na obligation na nakakontrata sa kining City Hall, pwede nato na siya busisiyon o sutaon kung unsay hinungdan o kung naa sa kontrata nga pwede sila nga ilisdan, gumikan sa kapalpakan, pwede nato na nga mapakita ang diskarte. No? So dili pwede nga i-excuse na lang permi ang mga kapalpakan sa mga nag-commit nga mo buhat silang trabaho. Sir Bert, isip usa ka broadcaster, journalist. Atong biyaan nga to ang giistoryahan karon arita sa kining mga sakop na tos media. Unsay imong unsay imong mahimo sa mga sakop sa media unya kay kabalo ko daghang kay lantaw ka nato nga mga kauban nato sa media. Gahulat sa sila kung sabi programa sa mga tao, mga media nga atong kauban nga nanagan karon. Kabalo ko daghan man ang mga nanagan karon nga mga sakop sa media. Pangaton ta ka Sir Bert, unsay mga nindot nga mga butang unya nga imong ikahatag isip pa mga butang nga imong ikahatag ngadto sa atong mga kaigsunas media? Well, ano ni siya? Ang media gibahin man na siya sa mga members KBP o dili members sa KBP. Okay? So, kung sa baga, napoy grupo sa COPC, napoy grupo sa lahi putong sa KBP, napoy KBP nga members sa COPC. Napoy dili gyud membro. Ako kay although nakapasan ko sa kuan. Klaro ba ko di mo na may feedback? Klaro sir, klaro. Nindot imong reception sa ako magod medyo gagawin. Sige sir. Asa na tato? Bahin sa media, no? Media, Ang imong pangutana is unsay pwede na to mabuhat sa media. Sa mga sakop sa media kay kabalo ko daghang kay hulat sab karon kay alam mo sir ang sakop sa doon natin mga sakop sa media nga nanay mga edad pero naagya pon sa kining pagpanrabaho sa media unya pobre lang gihapon. Unsay imuhang
plano unsa imong mga kuan lugar initiative ugaling habuligan ka kita saan nga kining makalingkod gada niya malipay ang ato makaigsunan nga nas media KBP o katong mga naa sa inyo GP o national kining Cagayan de Oro Press Club. Okay. So at least kana specific na question no kay kaganina medyo general para sa ako. So kana karon imo pangutana ang tubagan mo ni. Sama sa uban nga sektor pananglitan sa PWDs kanang single parents ug uban pa nga miyembro sa katilingban na ako'y plano nga mga programa nga maka-generate o kanang ginatawag dato nga livelihood ba? Panginabuhi. Pwede sila nga dili sila mahimong dependent sa uban nga mga tao. Pwede sila makaparog sila kung galingon ug na sila silbi matawag nato nga dignidad isip sa katao nga maka produce sila kung galingon nga kinitaan. So lain-lain man na sila mga kuan no kanang mga talento o skills nga na-acquire. So dili man na nato mga kuan lugar no matagaan og solusyon kanang kakulangon lugar sa income kanang one size fits all dili lain-lain no. So we have to identify. So kinahanglan nga makiginabi ko sa mga kadagkuan sa grupo sa media. Unya paminaw nako ang ilang mga yangungo o unsa ilang mga proposal kabahin sa unsa nga matang sa tabang ang ilag yung specifically gikinahanglan. Okay, we need to know the specifics. No? Kaya lisod kayo i-address ang problema kung example, maghatag lang kag t-shirt o kabalog yang gikinahanglan, karsonis day or sapatos, di ba? So, kinahanglan nga makiginabi ko sa mga kadagkuan sa grupo sa media kung unsay pwede nato nga himuon nga gusto nila nga example gusto ba sila kung unsa nga matang nga livelihood ang ilang gusto nga atong i-provide sa ilaha. Okay? So ang point dia is pangitaan nato pamaagi nga ang sakop sa media ilang pinakatong medyo retirado na. Medyo kanang naglisod na pangitag outlet no? Ang katong aktibo kay okay pa man to. Okay pa to sila. No? Labi na katong katong yung medyo naglisod na pangitag kanang outlet nga wala means of livelihood. Ato silang pulungon, storyahon ug unsa ilang pwedeng kanang i-propose nga haom sa ilang skills o kapas o abilidad. So tagaan nato pamagi nga makamugna kitag livelihood program para sa mga sakop sa media, dili lang sa mga PWDs, dili lang sa mga kining mga single parents o senior citizens. Sir Bert, nindot kayo mga sakop sa media na bati ninyo si Sir Bert Amplayo sa iya mga pahayag ha. Before ko moadto sa akong katapusang pangutana, Sir Bert, unsa pa yung mga plano nimo para sa syudad? Nga nakita ni mga kulang, wala matiman. Before ko moadto sa akong katapusang pangutana. Go ahead, sir. Actually, daghan naglibog ko kung asa ko mo kuan no. Daghan akong plano. Pero usa sa gawas lugar sa infrastructure o sa livelihood program, no? Usa sa akong gusto pod nga mabungkag kana bitang sistema nga ginadiscriminate ang edad o pangidaron sa mga tao nga mag-apply sa trabaho. Isa na. Kabantay ka sa atong society nga kumutungtong nakapangidaro 35 maglisod nakapangitag trabaho. Samot na kung 40, 50, 60. Sir, di ba doon na tayo balaod? Doon na ba tayo balaod, di ba? Nga bawal. Bawal mag-discriminate. Wala tayo counterpart. Wala tayo counterpart dari nga gi-implementar sa ato nga syudad. Na tayo existing na anti-age discrimination, pero wala tayo programa sa syudad. Okay? So, kulang. Kulang. Pareho na ng single parent, mga single parents, naman tayo balaod specifically para sa ilaha. Pero wala na natagaay o pagtagad kayo sa syudad kana nga specific na sektor sa katilingban. No? Wala kayo na budgetan. Even ang atong mga PWDs, na specific na percentage na, more 5% siguro if I'm not mistaken, sa budget sa syudad, pero asa man na allocate man na? Wala. Naa siguro pero base no nabulsa.
Mao na diya, no? Usa na siya sa disadvantage kung puro tanang kapartido ang nasa konseyo. Kay magkinabunay man na. Labi na kung utangan sila sa ilang mayor. Di ba? Ay tabo naman na. Magdinophanay, no? Magtinabunay. Tinabunay. So dapat balanse. So balik ta sa anti-age discrimination. Ako gyud i-propose, no? Nga ang ato mga establishment ris Cagayan de Oro kinahanglan mo dawat even sa mga senior citizens nga willing og adunay kapas nga mo trabaho. Kaya pa mo trabaho. Kaya pang mo trabaho. Nga naman, daghan sa ato mga seniors, bata mo to, even non-seniors, kana 50 anyos, nga danay kapas og abilidad nga mo trabaho na mga butang nga, pero wala na yung oportunidad mo na nga nanas balay, magtanga na lang, magsalig sa mga anak. Pero nami mga seniors gusto nila nga, di ko gusto magpabugat sa akong anak, kaya pa man ako. Ngano din na to taganog oportunidad. Kaya dito sa gawas sa nasod, nakatrabaho ko, ako mga kauban dito uban, gikan sa 14 anyos, napo ko'y katrabaho nga pariyamig trabaho gud 75 anyos. Uy. Dinhi pahuway na din Dito pwede pa siya mo trabaho. Basta kaya lang. Og mo income. Basta kaya lang. Yun ang qualification. Kung kaya nimo buhaton ng trabaho, pasado ka. Diri sa ato 35, 40 mga apply ka trabaho, maglisod ka na. Kaya lagi not usually ang requirement is not above 35 years old. With pleasing personality. Pleasing personality pa. Pero may ginanay itsuraan. Pag alinganan ng imong panagwedya, di pagkakapasar. Ang pangutana, para ba ginang require? Tanan ba gyud frontliners? Meaning, tanan ba nga matubang sa customer gyud nga mo abi-abi? Or naapoy mga trabahante nga mao gito gamano-mano og buhat sa trabaho nga di kinala makita nilang dagway. So kinahanglan nato dawaton ang mga qualified nga mga idaran nga tungtong sila edad 40, 50, 60, even 70 for as long as kaya nila buhaton ang trabaho. Dili nato wag-an sa oportunidad sa panarbaho ang mga idarana. Kay daghan sa mga batanon, nothing against kini mga batanon kay niagi magyapon ta pagkabatanon. Daghan sa mga batanon dili kay nga nakaseryoso sa trabaho nga dali ra sila mobiya. Di ba? Mo resign dayon kung mabigil. Pag medyo katapulan, di na balik. Kay maglaroy-laroy. Laroy na. Tagay trabaho ang kwan, 50 anyos, 60 anyos. Unya, labi na kini nga mga tawhana, mao nilang means of income. Dili na nila buhian nilang trabaho. Ila pa ng tarungon nilang trabaho. Okay. Di ba? So, sir, nindot kayo sa bang imuha mga paliwanag tungkol diha. O niya nga, akong katapusang pangutana, Sir Bert. Sige. Kay, adlaw-adlaw magita mo lakaw diha sa kaning kadalanan diha sa syudad. Usa sa ako na matikdan, Sir, karon ang kining kanabitong mga kaigsunan nato nga mga market vendors in town nga gagukod-gukuron sa mga RTA karon diha nga gaping nabuhi. Ang akong pangutana, Sir, kung ikaw karon ang naa diha nga usa sa active nga kining counselor. Unsay imong makuha na sa? Unsay imong mabuhat para sa ato mga kaigsunan panahon sa pandemic nga gaping nabuhi pero gadid-an og panginabuhi kay naa lagi balaod nga bawal mamaligya pero kining dili ba na nila makuan? Dili ba na nila ma-cancel ang balaod? Nga natas pandemic ang ato mga kaigsunan nga patintiro, lakag-lakag aron lang makapanginabuhi kumita pinaagi sa pagpamaligya das kadaplinan na Sir Bert. Kung ikaw karon, ako pong tanong, kung ikaw karon na diya sa City Council nga wala man gyud usa ka councilor diya nga nada makita nimo nga naghangyo nga ayaw sa ninog lakga kay aron makapanginabuhi. Unsay imong ma-advise ani? Unsay imong mahatag nga mga nindot kaayo nga kaning pamahayag, sir? Kita dapat magdata law abiding citizen. Tinuod na. Musubay gyud ta sa balaod, no? Pero daghan ko nakita dili lang sa Cagayan de Oro. Even sa uban nga mga syudad, bakita na to sa social media. Ilaka ang vendor. Kay gipang bungkag, gipang murag nakarasbak. Unya murag dili makatao ang ilang pagtratar, dili mga enforcers. Basta na lang bira-birahon. Dili dapat kay bisag unsaon, angayan lang yung tagaan og dignidad. Lagi. Og respeto. Respeto. Ang mga tao nga nangitan pamagi nga
mamaligya aron mabuhi. Oo. Pero Na. natay balaod nga bawal to ilang gibuhat. Pwede man na siya i-suspend for the meantime. In consideration sa atong kasamtangang kahimtang nga nagka-pandemya kita, Pandemic. daghan nawadan og trabaho, daghan ang nawadan og kinitaan. So ang kining magnegosyo na tinarong na mamaligya, no? Dili angay nga basta-basta lang panghubluton ka na Lagi. o insultohon Luoy o kayo. pasakitan baka, no? Kay tao ra man gyapon na sila. Naningkamot og nang nabuhi. Pero ako gusto ko sa plastar nga pamaagi. So pwede man na siya lugar nga istoryahon sila pagayo, naabi tayo dialogue. Oo. Na okay. Nabay ihatag sa ilang specific nga oras na pwede mo mamaligya diri. Oo. Pero make sure nga pag guman niyo pamaligya, limpyo na pagbiya ninyo. Dili pwede nga pag guman niyo pamaligya, nagkalat-kalat na diya. So mao na tong deal nga i-allow mo mamaligya diya pero sa safe nga place na dili mo mabutang sa peligro na mabanggaan baka mo sakyanan diya, no, kanang safe nga place. Unya, make sure nga pag bubiya na mo kana nga dapat inyong gibiyaan limpyo. Sama sa inyong pag-abot na limpyo na. So compromise. Mangita ta pamagi dili pwede nga istriktuhon lang yun nga tungod kay naibalaod nga na tama gyud ginatawag na kuan bitaw kanang patas nga kanang hustisya ba nga makatao. No, nga dili kinahanglan nga imong ibutang sa pakaulawan o butang sa alanganin nga mura bitag i-treat mo nga kriminal ang usa ka tawo nga naningkamot lang. Oh. Sige sir, doon ka pa ikuan, idugang? Bahin niya nang sa vendor o sa maskyon sa? Sa bisag unsa pa. Ka imong nakita sa syudad nga gusto nimong mabag-o. Ang una yung angay mabag-o isang pangutok sa tao. Kaya bisag unsa ka patsada sa itong mga plano, kung ang mga tao fix na una-una, dito na sila mubutar sa kinsay muhatag og kuan. Kana bitang ilang butaran ko to si Lenny ba? Lenny. Kana si Lenny, mo na siya ang gahatag og linikit nga kwarta. Oy. Kaya ba isab? So, ang sakit sa Pilipino is ilang ibaligya ilang boto. So kini nga sistema nga vote buying, dili ka na siya makapalugwa sa mga the best nga leaders. Okay? Tinod. Sagad sa mga leaders nga maayo, nay kapas og abilidad, nay vision og nay political will, walay kwarta. Onya, sagad kanila even kung nay kwarta, dili gyud mamalit og boto kay kabalo sila ang pagpamalit sa boto kalapasan sa balawod sa yuta og sala sa mata sa Ginoo. In short, illegal and immoral ang pagpamalit sa boto. Both ang nagpalit ug ang nagdawat sa boto. So, kana nga binuhatan immoral ug illegal, makalaom ba kita nga ang resulta usang putanan maayo? Dili pwede mamunga ang dautan sa maayo. Okay? So kung gusto tag tinarong ng mga lideres, maayo nga mga lideres, ayaw mo pag-engage paglambigit sa kaning vote buying. Kay dili ka na makatamugna sa maayo nga lider. Nga naman, ang mga lider nga mamugna usually ana is katong nay kwarta nga example, politiko nga kawatan, kabito niyang kinawat niyang kwarta pag pamalit og botos. So sagad nining klase sa mga lidera, wala kay mga vision, wala plano, kulang sa kapas, abilidad. So mao na nga paglingkod nila sa pwesto, gigamit nagkuha naman sila nag-invest sila kwarta nga dako para pamaliton yung mga botos. Usually ang mga sa ka lineup political party mo gasto at most $500 million pesos. That's 500 million pesos usually ang gasto na. Billion, dili milyon. Billion. Half a billion. So, do you really think nga mga tawhanan na malit og botos dili na nila pangbawion ang ilang gigastos? There's no such thing as free lunch, meaning dili pwede nga manglibre sila nga murag mga santos sila nga mo gastos sila ginatos ka milyon para manerbisyo kaninyo. Dili na nila buhaton. Ila ginang bawion. Ug ang ilang pagbawian na dili lang 100%, kundi 300, 400, kumahimo 500% ilang bawion. Mo nang kung ang ato mga opisyalis gapamalit og boto nakalingkod diya no sa ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto. Ang tendency na maghuna-una na din unsaon nila pagbawi. Pinagi sa pagpangumisyon o pagpangurakot. Now, kung atong mga opisyalis gahuna na unsaon pagpangurakot, pagpangawat, pagpangumisyon, do you think dapat sila nagahin sa ilang utok sa pagpangitag pamaagi nga masolusyonan ang problema na to? Sama sa baha, sama sa trapiko, sama sa sanitasyon,
sana sama sa kanang kawan-on sa o kakulangon sa oportunidad sa panabaho o daghan pag-uban. Dili na sila makaunon ana. Ay lang una unsaon nila pagbawi sa kwarta. So kining sistema nga vote buying dili makapalugwa sa maayo o di kalibre, di kalidad nga matang sa mga lider. Bulok nga mga lider noon. Igarantiyan ako mao na kasagara among ligwa. Okay. Sir Bert, mahutdan na ta og oras. O niya, Sige. lipay kay ko nga na hinabi ta ka. O niya, siguro naman sa sunod Ako, nga, sa sunod nga panahon, Sir Bert, siguro di ka mo balibad sa amo nga tawagan ka na magutro para mahinabi. Hatagan ta ka, hatagan ta ka og last parting word nimo, sir, para sa ato mga kaigsunan labi na sa imong distrito. Go ahead, Sir Bert. Ako, kuan lang, muhangyo lang ko sa katawhan nga kung sa pagkaon pa bitaw, same menu. Kaya nakuan man ko na COVID man ko atong last one year ago. Exactly 1 year ago. Ang pagkaon dito, di man sa unsa, balik-balik, no? Hantod nga masumhan ka. Mao gyapon na siya ang kanang susama nga putahe, mao gyapon na sa politika. Nga kung susama ra gyapon nga mga pangalan pabalik-balik, mga personalities ang atong butaran. Unya mag-expect nga lahi na pod nga lasa, imposible kay na. Istupido na nga pangunaw na nga kwanta nga lahi na pod ang outcome na maayo ang resulta kung pangit nga putahe. So ilisli na po ninyo. So dapat sulayin ninyo ang uban. Dunay mga bag-o. Bag-o na po. Bag-o. Kay who knows, maybe kana nga bag-o mao na siya makahatag og mga tubag sa mga dugan ninyo gihandom nga mga kanang tubag sa mga problema. Tagailan nyo tsansa. Kay wa may mawala sa inyo. Pero naay daghan nyo mag-gain o maginansya kung inyong testingan. Ilabi na kadtong mga independent-minded yung mga tao nga wala nagsandig o nasalig sa mga partido. Okay. Sir Bert, wala ilain amo kung dili kamo. Okay. Nahudon na tayo og oras, Sir Bert. Og salamat kayo sa imuhang tubag sa atuang mga pangutanan niya. Salamat sa kayo sa imuhang panahon para sa Angel Broadcasting Online og sa atong programa ang Angel Eye, Sir Bert Amplayo. Salamat kayo, sir. Thank you very much. Okay. God bless. God bless sa inyo, Sir Bert. Mga kaigsunan, yun nabati si Sir Bert Amplayo. Ato na hinabi mga kaigsunan, usa sa aspirant, usa ka magpapili, isip councilor, city councilor dire sa sudad sa Cagayan de Oro mga ka-Angel. Ugaling nasa sa independent nga kini ang bahin lugar sa politics, pero muna sa ato nang gikaingon kanina mga ka-Angel nga tungod lagi kay kanindot sa iyahang feedback, daghan kayo mga kaigsunan, daghan kayo nga mi suggest nga kung matagan sa higayon. Mo lagi na mga kaigsunan nato nga nasangpit ka kanina nga mao na nga kaning na inganyo ko nga kausapon o istoryahon si Bert Amplayo, usa ka journalist sa Banggitan mga ka-Angel. Kay nindot kayo ang iyang feedback mga ka-Angel. So mamasin ta nga ang ato mga kaigsunan nga moabot ang ilahang tingog diha sa kini ang City Council pinagi sa usa sa katawo mga ka-Angel nga dunay kapas, dunay kining tinud-anay nga pagpanlantaw para masulbad ang problema. Dunay tinud-anay unya nga serbisyo mga ka-Angel diha sa pagpanerbisyo dire sa sudad sa Cagayan de Oro. Anyway, dili lang si Bert Amplayo mga kaigsunan ang dunay mga nindot sa kayo nga mga panlantaw para sa atong syudad. Daghan sab kay mga kaigsunan, pero isa lang ang ato ang igsoon sa media nga dunay dagko kay nga feedback mga ka-Angel nga kinanglan siya. Doon na siya kapas o doon na siya panglantaw, doon na siya kasing-kasing gilantaw usab ang kahintang sa atong syudad mga kaigsunan mga ka-Angel. Pero wala ba kitay oras mga kaigsunan dire sa atong pagpanaguban. Salamat sa kayo, pasalamatan nag-usab si Sir Bert Amplayo sa iyang paghatag kanato mga ka-Angel og panahon. So balikan nato kato mga viewers mga kaigsunan, atong pasalamatan. Kadili lang kayo kay ako sa nilo lubag-lubagon ning ako ang cellphone dire kay naka kuan man ni siya mga kaigsunan naka
messenger na siya samtang nag-istorya minis Berta Amplayo mga kaigsonan. So nabati ninyo ang iyasab nga nindot kay mga plano mga kaigsonan para sa ato ang syudad mga ka-angel. So pasalamatan nato si Ma'am Jima Rayos grabe paparos di gikan lang ano man kang Mars. Sige. Si Ma'am Marjorie Majorino sa iyang message sa maayong hapon mga ka-angel. Greet ko happy 45th wedding anniversary to Kuya Ricardo Balibria og Ate Hermohinia Balibria. God bless sa kanilang pamilya. Ay, si Sir wala magsaba. Ma'am, si Sir Rick Balibria. Nag-message ba ko sa iya ganina. Nag-ingon lang siya nga gisipon ko na siya. Medyo nagpahuway sa siya, ma'am niya. Ila dihay ng wedding anniversary karon? Lagi. Happy 45th wedding anniversary. Uy, dugay-dugay na gyud. Unsa naman na hapit na mag golden na ba na? Golden o silver? Dugay-dugay na gyud ni nag-asawa si nagkauban ang si Ma'am Hermohinia Balibria ug si Sir Rick. Happy birthday naman nun. Sa naman birthday naman nun ta. Happy wedding ninyo dia. Sir Rick Balibria ang atong correspondent dia sa kining Jordan. Sa Amman Jordan mga kaigsonan. O sa iyang pares, iyang Mrs. yang wife si Ma'am Hermohinia Balibria. O uban sinong pamilya sir. Amo mga panginaot. Gikan din sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Gaingon man usab. Sa amo ang laging nagapanalipod ka na to. Nagasuporta pinagi sa iyang paglantaw. Ang inyo sang higala. Sila salaman ni mga naghigala di mga kaigsonan. Si Ma'am Marjorie Majorinos. Mga higala ni sila di nga nag-support ka na to. Naglantaw kanunay ka na to mga kaigsonan diya sa may Jordan. Salamat kayo. God bless sa mag-asawang si Rick Balibria o si Ma'am Hermohinia Balibria sa ilahang ika-45 kakatuigan sa ilahang balampuson balampuson o mabungahon nga panagauban mga ka-angel. Okay, nakakuha na lagi si Rick Balibria. Ay, salamat. Nakaapas pa. Nakaapas pa si Rick Balibria. Salamat sir. God bless. More power and siyempre, among panalangin, among giampo nga hatagan pa mo diha og dugang pang kinabuhi sa inyohang pagpanaguban. Ano mga ka-angel, wala nagikoy oras. Man nato na hinabi si Berta Amplayo. Nindot kay iyahang mga gipang pamahayag mga ka-angel. Dugay pa masab sila. Dugay pa sila magsugod silang kampanya sa March 25 pa. Pero atutong katawag-tawagan si Sir Bert kay karon nga ma-maintain sab nato mga kaigsunan kung unsa iyahang uban pang mga plano alabi na sa mga tao nga gustong mosuporta sa iyaha. Tala mga kaigsunan, oras na nato alas 8:30 na gyud. Sakto alas 8:30 mga ka-angel. So sa kita ta sunod sa Friday. Sa Friday ta magkita mga kaigsunan. Dire sa to ang pagpanaguban sa Angel Eye mga ka-angel sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ngalan sa mong station manager si Patrol numero 1 Ryan Ciricol Molo. Sa ngalan sa mong mga patrollers mga ka-angel, unahon ta ang mga naa sa gawas nga bayan sa nasod. Si Ma'am Michigan correspondent May De Los Reyes. Nag-visit sa bato siya kaganina. Salamat kay Ma'am May De Los Reyes sa imuhang message kay na-miss ka na namo. Ang inyong mga report na-miss na namo. Si Rick Balibria na-miss na po namo ang iyang mga reports diya sa Jordan. Si Ma'am Tiataha lalo na. Si Ma'am Tiataha siya ang patrol numero 11. Patrol numero 12 si Rick Balibria. Sa lapid naman ng ato ang adila mga ka-angel. Si Ma'am Araceli Sambas ang patrol numero 10. Jema Rayo sa Obasa, patrol numero 9. Si patrol numero 11 Philip Kinhaujan. O patrol numero 7 si Angel Mon Garcalias.
Patrol numero 6, Ricky Tadeo Real. Patrol numero 5, Efren Salosia. Aga si Patrol numero 4, Drew Sanoria. Patrol numero 3, ang atuang Chief of Reporters, si Angel Totong Sambas. Mga kaigsunan, mga ka-Angel, salamat sab kayo. Ato pambasahan ng ilahang. Duharay bunga. Sige lang sir, at least na at least na ay bunga. Okay, daghan karong gusto mabunga pero wa pa gid nakabunga. Nasandaw hinoon si Rex. Ting sandawas uban. Okay. At least na ay duha ka bunga si Rex ug si Ma'am Hermohinia Balebre. Ano mga kaigsunan, sa kalasab sa mo ang admin Ma'am Roquelinda ang napas kaluhan nga nagsigi og tambling-tambling isab kamang-kamang aron sa iyahang dugang panginabuhian mga ka-Angel. Hala kami din sa Angel Broadcasting mga ka-Angelan, mga ka-Angel. Kamang-kamang tabling-tabling gyapon mi sa amo ang kahimtang dire lalo labi na karon kay pandemic pa. Sige lang. Tingkamot kaya punta mga kaigsonan. So, sa ngalan sa kanitibang pwersa sa Angel Broadcasting online streaming services. Lalimutan na ba si Hugot King? Ay, naku, nakaapa si Hugot King. Si Patiloros King. Ayan Pilipsia. Salamat, bro. May gabida, bro. Kumusta si ate mama nimo? Si Ma'am Yul. Ma'am Yule. Muna siya tag-iya diya sa makasandig si Ma'am Julie. Salamat dito kayo sa tanan Mama Jory, si Ma'am G. Marayos. Kamusta mo diya sa may bugo o Ma'am Ninisiko sa Las Piñas City. Ako ang pamilya diya sa may Cavite sa Imos. Ma'am Iba Abaw Dinya. O sa ato ang mga anak sab diya mga ka-Angel. Kanunay nagalantaw ka na to. Okay, pangmingaw na po sila mga kaigsonan. Sige. Ako si Angel Rose, akyat sondin niya mga ka-Angel. Nandun sa sunod na itong panagbagat. Pero sa Angel Eye, Mata ng Bayan. Salamat na lago ng Diyos mga kaigsunan. Mayang gabi. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay. Tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasyabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, wag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paalalang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Tito Bria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Tito Bria sa programang Angel Express. Halina mga ka-Angel!
Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atit Arsis Dobria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo, ug modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta, anniversary, og pwede pod sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang produkto garantisado, lamian og suwak sa budget. Ang Four Seasons Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, winter melon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa man ang inyong gipaabot mga ka-angel, og tawag na sa ilangan numero 0965-9686-837 Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubagan yana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.